Ladies, alam nyo ba kung ano-ano yung mga ikino-consider ng lalaki kapag gusto na niyang pakasalan ang isang babae? Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, yung mga top considerations ng lalaki kapag gusto na niyang pakasalan ang isang babae. Kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ito, ating alamin. Number 3, ito, yung attraction and chemistry. Kung napapansin mo, lagi kong sinasabi na ang lalaki ay mga visual na nilalang at napakahalaga yung attraction sa nakikita ng kanyang mga mata. Para magustuhan ka ng isang lalaki, kailangan na attracted siya sa iyo. Ano ba yung mga nakikita ng lalaki para ma-attract siya sa iyo? Ito na yung literal na kagandahan mo, yung pangangatawan mo, yung kaseksihan mo, yung personality mo. Ayan, physically na nakikita ng lalaki yan. At kung pasado sa kanyang pamantayan yung nakita niya, of course, isa yan sa mga dahilan kung bakit pakakasalan ka niya. Hindi ibig sabihin na kapag attracted na agad siya sa iyo, ay pakakasalan ka. Hindi po. Maraming na-attract dyan, pero hanggang ganun lang. Maaring maging sila, pero for a short term lang. Kasi isa lang yan sa mga aspect na tinitignan ng lalaki, pero napakahalaga yan. Yung attraction mo, most of this ay yung nakikita ng kanyang mata. So physical. At syempre, mahalaga yung chemistry nyo, okay? Ang chemistry na yan, ito na yung talagang compatible kayo. So parang relative sila. Compatibility at yung chemistry. Parehas yung mga kagustuhan nyo. Syempre, sa isang relasyon, hahantong at hahantong kayo sa part na kayo lang ang nandoon sa isang kwarto, di ba? Diyan mo na makikita yung chemistry nyo sa bagay na yon, okay? So, ang mga ito ay talagang significant talaga ito para i-consider ka ng lalaki na pakakasalan, maging kasama habang buhay, okay? Yung mga bagay na ito, mga factors ito para consider ng lalaki, okay? Sa mga previous videos ko, lagi kong sinasabi ito, di ba? Sa isang relasyon, napakahalaga yung bagay na ito para sa bond ng magkarelasyon. Mas pinagtitibay niya ito. Although hindi ko masabi na ito lang ang dapat nagbibuild ng isang matatag na relasyon, but it is a factor na nagpapatatag, okay? So, yung chemistry nyo, sa usapin yan, kapag nakita at naramdaman ng lalaki yan sa iyo, isa yan sa ikino-consider niya. So, ayan po, ang number 3. Number 2, ito yung compatibility and shared values. Napakahalaga talaga itong compatibility, okay? Kasi dito nyo nakikita kung magkakasundo ba kayo. Mahirap na kasi kapag ngayon pa lang na kayo ay nasa dating stage, getting to know each other or magkarelasyon na kayo, pero dito pa lang ay naglalabasan na yung mga ugali ninyo, yung mga naturalesa ninyo, at yan ang nakikita ng bawat isa. Siyempre, kapag lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, hindi kayo nagkakasundo, so paano na ang future ninyo kapag kayo ay humantong sa kasalan, di ba? Mahirap. Ang mga ganyang bagay, pinag-iisipan talaga, kino-consider lahat ng mga bagay-bagay kasi long term na yan, habang buhay na yan, okay? So, yung compatibility, mahalaga yan sa mga opinion nyo, sa mga gusto. Alam nyo, yung mga gusto nyong dalawa, sigurado na marami kayong pagkakaiba. Maaring sa pagkain pa lang, iba na ang gusto niya, iba rin ang gusto mo. Pero kung meron kayong mga common ground, o kaya napag-uusapan nyo naman yan, at least kayo ay nagkakasalubong. Kayo ay nag-a-adjust sa bawat isa, di ba? Pero kung totally different talaga kayo at napakahirap ng baguhin, lalong-lalo na sa mga matagal nang nakasanayan, yung ugali, di ba? Minsan yan, kapag kinalakihan mo na yan, mahirap nang baguhin. Siguro it takes time bago makapag-adjust. Kaya minsan yan talaga ang isa sa tinitignan talaga yung pagiging compatible ninyo. At mahalaga rin yung mga values nyo. Kasi napakahirap kapag yung values nyo ay totally opposite. Naniniwala ka sa ganitong mga kultura,
tradisyon o kaya yung mga relihiyon na yan, di ba? Tapos siya naman ay totally opposite. Hindi siya naniniwala sa usaping religion pa lang, sa usaping simbahan, yung paniniwala ng tao. Napakalaking effect niyan sa isang relasyon. Kaya kapag doon pa lang at hindi na kayo compatible, may mga maging effect yan sa pagsasama niyo in the long run. Napakahalaga yung values ng isang tao. Dahil dyan, nakikita mo na agad kung ano yung ugali niya eh. Kapag maganda ang values niya, meron nagko-control, meron siyang sinusunod. Pero kung wala siyang values, parang wild na animal yan eh, na wala siyang sinusunod. Alam mo, ang tao kasi na walang values, ito yung mga madalas ay madaling mapunta sa maling landas o kaya napapariwara. Dahil wala silang sinusunod na pamantayan sa kanilang buhay. Yung mga reasoning, pananalita, madalas kapag walang values ang isang tao, masamang pakinggan, masamang tignan. Nakikita mo agad yan sa kanyang mga galaw, pananalita sa taong walang values. Kaya napakahalaga yan sa ikinukonsider ng lalaki kapag siya na ay pakakasalan ang isang babae. Okay? So ayan po ang number 2. Number 1, ito yung emotional connection and support. So bago mag-decide ang isang lalaki kung pakakasalan niya ba ang babae na ito, dapat ito ay present doon sa kanyang preferences, standards pagdating sa babae na kanyang pakakasalan. Napakahalaga yung emotional connection. Ito na yung mga nararamdaman nyo sa bawat isa. Ito na yung pagmamahal nyo, yung love, para kayo ay nagiging connected emotionally. Ito na talaga yung binding force para masabi nyo na eto na, mag-settle down na tayo, pakakasalan na kita. Mahalaga talaga yung love. Yan ay sa part ng emotional connection. Okay? Yung trust nyo sa bawat isa ay mataas. Kasi nararamdaman nyo sa bawat isa na parehas na kayo ng level of comfort with each other. Dahil nga, parehas yung emotions na naibibigay nyo at nare-receive nyo sa bawat isa sa inyo. Kapag nakita ng lalaki yan, yan yung isa sa mga dahilan na i-consider niya na ikaw ay kanyang pakakasalan. At syempre, nandyan na rin yung support. Okay? Alam mo, ang lalaki, hanggat maari siya na ang gagawa ng lahat. Maaring sa financial, sa pag-provide, pagtingin na nasa maayos ang kanyang sinisinta, ang kanyang future na maging kapareha, di ba? Pero lahat ng yan ay hindi kakayanin ng lalaki kapag walang suporta na galing sa iyo. Kaya napakahalaga ang support mo sa kanya. Madalas, simple lang naman yan eh. Ang inaasam lang ng lalaki ay yung nandyan ka na i-boost yung kanyang moral. Nabigyan siya ng mga comforting na mga pananalita or yung simpleng pag-comfort mo sa kanya sa mga panahon na kailangan niya ng karamay. Okay? Maaring may mga problemang dumarating, sabihan mo lang siya, kausapin mo. Napakahirap sa lalaki kapag lahat-lahat yung negative na vibes na galing sa outside sources at wala siyang mapagsabihan. Okay? So bilang partner, bilang karelasyon, nandyan ka para tulungan siya, para suportahan siya. Yan lang naman ang isa sa ninanais ng lalaki na makita sa kanyang magiging future na partner. Lalong-lalo na kapag kayo na ay papasok sa isang long-term na relasyon. Number 1. So, ayan po ang tatlong top considerations ng lalaki para pakasalan niya ang isang babae. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.